Sabi nila Lodi, madali daw masira yung ganitong klaseng speaker. Ito yung nabibili sa commercial na speaker. Yung mga ginamit na speaker dito ay mga generic. Okay. Hindi naman agad-agad masisira yan. Kaya lang, problema lang pagka nasobrahan mo sa batak sa amplifier mo, masobrahan mo sa gain, mga ganyan, maaring nasusunog ito. Mga yan. Ito hindi naman agad-agad nasisira. Pero bakit yung iba sinasabi nila ilang buwan pa lang ayaw na umandar, mga ganyan. Kung minsan totally blackout yan. Yung iba naman meron lang ito umaandar, ito hindi umaandar. Ayan, depende yan sa nagiging problema. Okay, yung ginamit na kahoy dito pala Lodi ay hindi naman siya totally kahoy. Ito yung kahoy nga siya pero compressed wood ang tawag diyan. Ayan, yan yung pinagsama-sama na napaglagarian, mga ganyan, tapos prines para magmukhang board siya na yun ang bubuuin. Okay, ito siya, maraming tawag dyan sa gantong kahoy. Yung iba Lodi, yung ganyang kahoy kung minsan tinatawag na particle board. Ayan, galing sa mga napaglagarian tapos kinompress, ganyan. Yung iba naman MDF, medium density fiber. Yan yung mga galing din naman sa mga fiber at mga iba pang particles, kung ano halo-halo na dyan na kinompress. Ayan, pwede rin yun. Yung isa pang tawag dyan ay OSB. Ayan, made from wood strand kunana. Okay, ayan, kaya pagka nabasa yung ganyang box ng mga speaker ay nadudurog, lumulundo na lang basta yan. Itong mga to, kagaya nito, ayan, naka-stack sa simento lang yan. Kahit hindi totally na nababasa, basta yung moisture ay pumasok dito sa kahoy na to. Ayan, ayan o. Kaya kailangan i-rugby mo uli yan bago mo tapos ibilad mo para tumigas uli. May mga glue na ginagamit yan. Marami nito Lodi sa mga commercial na bilihan ng mga speaker, buo na yan. Yan na nabibili. Sa una ay maganda, pero sa katagalan ay, bakit nga ba Lodi? Sa katagalan ay bigla-bigla na lang nasisira, hindi nagtatagal. Hindi kagaya ng mga ganito natin na assemble na speaker ay nagtatagal. Yung mga ganyan, nagtatagal yung mga yan. Siyempre, dini-DIY na natin yan, pinulido na natin, sariling gawa, ganyan. Kahit mabasa yung mga ganyan, hindi siya agad-agad na nasisira yung playboard na ginamit. Kasi nga, alam na natin yung advantage at disadvantage ng ganitong kahoy. Ayan. Pero isa pa dito, Lods, na nagiging problema, kaya sinasabi ng mga iba na madaling masira, ay dito sa likod. Ito Lodi, sa likod niya, ayan o, kung mapansin nyo parang foam lang siya. Yung tunog niya parang foam lang, tsaka manipis. Ito, tignan nyo dito, yung mga wirings na ginamit. For example, ito. Basta umandar lang naman kasi iyan sa mga bilihan, basta umandar lang, pwede na. Papakita ko sa inyo yung kanyang wire. Dali. Ito Lodi, yung mga wire material na ginamit nila. Pansinin nyo dito. Ayan. Kung napansin nyo ay may mga powder na lumalabas-labas. Ayan o. Umuusok siya, no? Ayan. Ayan o. Ibig sabihin, not connected na. Kinain na ng amido yung kanyang wire. Kasi nga, aluminum wire lang naman yung nilagay. Nung unang kabit yan ay okay pa. Pero nung tumagal at napasok ng moisture, ayan, kinalawang na yung wire niya. Ayan o. Ayan. Kaya sinasabi nila, yung iba, marami nito sa mga junk shopan, isinasama na lang sa scrapan. Kasi nga, sabi nila hindi na umaandar. Ngayon, subukan nating i-rewiring ito kung aandar pa yung kanyang mga speaker. Kasi nga, ang nasilip lang natin na problema niya ay yung mga wirings. Ayan nga, Ayan. Durog na. Ayan. Nag-amido-amido na siya. Subukan nating baklasin ito Lodi, itong kanyang speaker, at i-check natin kung umaandar pa. Kung possible na naandar pa yung kanyang speaker, yun lang, wirings lang yung ating problemahin. I-rewirings lang to. Siyempre pagka ni-rewire na natin to, hindi na yung wire na local yung gagamitin, kundi yung talagang copper wire na siya.
Maganda kasi pagka copper wire yung ginamit, talagang nagtatagal. Hindi kagaya ng mga nilalagay ng mga ibang nagtitinda ng mga ganito. Basta malagyan lang ng wire, tumugtog, okay na. Hindi na nila iniisip yung wire na local, mga ganon. Yung kaninong gawa yung mga yan. Okay. Tignan nyo yung mga ginamit dito na mga magnet nya. Mga generic lang din. Ayan, tapos tanggal na yung mga wire nya. Ayan, dahil nga sa, you know. Ayan. Ito, i-rewire lang to. Ngayon, patutugtugin natin tong generic na speaker na to. Ayan yung naka-load dyan sa box na yan. Okay pa to, itong kanyang speaker na yan. Ngayon, check naman natin itong kanyang mga tweeter or mid-range. Okay, wala nang na-under dito. Amido din ba yan? Hindi naman siya amido. Ito. Ayun, hindi naman siya nag-amido. Ibig sabihin, ito lang siguro yung working. Okay. Bali working yan. Subukan kong dukutin dito sa loob. I-recta ko muna dito. Hanapin ko yung connection niya. Baklasin ko na lang, Lodi, para sure tayo. Ito mga to nagtatagal naman, basta wag lang masobrahan sa volume. Tapos kung tama yung capacitor na nilalagay, para yung frequency na dapat na pumasok dito sa mga speaker na maliliit na to, ayun lang talaga. Kasi kung minsan pagka walang capacitor yan, talagang nasusunog. Isang salang mo pa lang sa tugtugan, sunog na yan. Ito. Ayan. Check natin yung kanyang capacitor. Yung ginamit na capacitor dito ay 2.2. Hindi dapat ito yung ginamit dito, dapat 6.8. Para lumabas din yung boses, vocal. Ngayon, susubukan natin yan. Kung naandar. Naandar pa to. Ayan. Ito isa naman. Okay, tanggal din yung mga hinang niya. Yung sinasabi nila Lodi na madaling masira, o madaling masira dahil minsan sa mga wirings bumibigay sa, siyempre sa generic na rin. Pagka na-excite yung nagpapatugtog, sobra sa volume, sabi ko nga sa inyo. Ayan, tanggal din yung kanyang mga capacitor. Yung capacitor na ginamit dito ay yellow capacitor lang din, which is nasa 2.2 lang din. Kaya ibig sabihin, 2.2 yung ginamit dito. Ito, tweeter. Tapos ito ay mid-range. Kaya nagmumukhang tweeter na lang din to. Kailangan 6.8 yung gagamitin dito. Ngayon, susubukan mo siya. Ayan. Ayun. Wala na to. Sira na rin to. Kaya ito yung papalitan. Double check natin. Baka stop yung tugtog. Okay. So, yun lamang siguro, Lodi. Ang naging problema lang talaga sa mga ganyan ay dito lang. Yung mga wirings niya lang talaga ang naging problema. Ito ay okay naman. Nagtatagal naman yung gantong box. Kaya lang, alagaan nyo lang. Huwag lang mauulanan. Kasi kalimitan pang loob ng bahay lang itong mga gantong klase. Hindi talaga ginagamit sa panlabas yan. Sa outdoor. Kasi nga yung moist o kaya pagka nailatag mo yung ilalim niyan at medyo basa-basa kung saan mo nilatag, madadami na yung mga yan, oh. Ayan. Mga compressed wood na yan. Okay? So, yun nga, Lodi. Kung sa sinasabi nila na madaling masira, oo, madaling masira. Kasi nga generic yung mga ibang gamit niya, tsaka yung mga wire ay common yung ginagamit na
para sa malaking speaker ay nagiging amido. Okay? So hanggang dito muna Lodi. Basta yung mga ganito natin, kung gusto nyo magtagal, una pa lang, palitan nyo na ng wirings. Madali lang ang palitan ng wirings yan. Sundan nyo lang yung polarity. Okay? Magandang buhay po sa ating lahat.